Nasa kasagsagan siya ng kanyang kabataan, nang mapalad na may kasal sa isang prinsipe. Ngunit bago ang kasal, isang kakaibang kahilingan ang ibinigay ng kanyang biyenan. Hinding-hindi ka dapat mabuntis. Ayaw ko ng mga apo. Simpleng dahilan lang iyon. Isang marangal na prinsesa man ang kanyang biyenan. Ang anak niyang lalaki ay isang halimaw, pangit ang anyo at may kapansanan sa pag-iisip. Para mapanatili ang reputasyon ng pamilyang Brandy, ipinasya niyang utusan ang kanyang manugang na huwag nang magkaanak pa. Masunuring tumango si Morty, ngunit sa kanyang puso ay labis ang kanyang tuwa. Ang pag-aasawang ito sa pangit na prinsipe ay isang paraan lamang para manatili siya sa mansyon at ang kininang kapangyarihan sa mga ari-arian ng pamilya. Si Morty ay isang madreng malapit nang mawalan ng tirahan sa kalye. Ang marangyang pamumuhay sa mansyon ay para sa kanya, isang di maabot na panaginip. Para lang makagpatuloy sa pagtira roon, minadali niya ang pagtanggap sa panliligaw ni Rocco, ang driver. Ngunit binigyan siya ng tadhana ng isa pang pagkakataon. Sa isang pagkakataon, di sinasadyang natuklasan niya ang pinakakakatakot na sikreto sa mansyon. Ang nilalang na nakakulong sa pinakamataas na palapag, at patuloy na umuungal. Nang makita si Morty, ay biglang tumahimik na parang himala. Nalaman lang ni Morty kalaunan, na ang tinatawag na nilalang ay ang bunsong anak na si Aipo ng prinsesa. Dahil sa kapansanan at diferensya sa pag-iisip, ay lubos na kinasusuklaman siya ng prinsesa. Ni isang saglit ay ayaw ko siyang makita. Sa mansyon, lahat ay takot sa kanya. Si Morty lang ang nakakita sa kanya ng biyayang hatid ng tadhana. Ito ang kanyang tunay na puhunan. Ang dahilan kung bakit napapanatag ni Morty ang magulong kalooban ni Ibo, ay dahil sa kanyang karanasan noong bata pa siya sa pag-aalaga sa kanyang kapatid na may Down syndrome. Ang tadhana ay laging puno ng mga dramatikong pangyayari. Ang hirap na dinanas niya noong bata pa siya. Naging daan na ito sa mataas na lipunan. Lubos na ikinagulat ito ng prinsesa. Hindi na umungal ng malakas si Aipo nitong mga nakaraang araw. Nakatulog siya ng mahimbing ng ilang gabi. Mahinhin na pakiusap ng prinsesa kay Morty na huwag munang umalis. At ito ay lubos na ikinalugod ni Morty. Hindi na niya mapigilan ang pagbabahagi ng magandang balitang ito sa apo ng prinsesa. Nagtago silang dalawa sa damuhan at nagkita. Ngunit nakita pala siya ni Carmy na dumadaan. Tumango lang si Carmy bilang pagbati at umalis na. Pero nag-aalala si Morty. Natatakot siyang mabuking ang kanilang relasyon. Si Little Horse naman ay hindi nag-alala. Gusto mo bang malaman ng isa pang sikreto? Sabi nila, ama ko raw siya si Carmy. Anong sabi mo? Siya ba ang lalaking hindi nakasal kay Rhaenyra? Oo. Noon, mas pinili ng ama ni Rhaenyra na isakripisyo ang anak, kaysa palayasin si Calmy, dahil napakabihirang magsasaka na may ganoong husay. Kaya naman, mas malaki ang tiwala sa kanya ng prinsesa kaysa sa iba. Nang malaman ni Morty ang katotohanan, labis siyang nagulat. Lubos niyang naunawaan ang kahalagahan ng kapangyarihan. Nang mga sumunod na buwan, lubos nang nakisama si Morty sa buhay sa mansyon. Hindi lang maingat na inaalagaan si Aipo, kundi kusang nag-aaral din ng iba't ibang gawain sa mansyon. Lalong nasiyahan ang prinsesa sa ipinakita ni Morty, at iminungkahi na tulungan niya si Carmy sa pamamahala ng mga ari-arian ng mansyon. Humalakhak si Carmy. Masyadong bata pa si Morty para magsabi ng totoo ng walang paligoy-ligoy. Maingat na nagpapaliwanag ang prinsesa, kaya ring pangasiwaan ng mga babae ang isang hasyenda. Nanatili ang pagkawalang gana sa mukha ni Camille. Ayaw pa niyang magkaroon ng estudyante ngayon. Doon na tuluyang nagalit ang prinsesa. Hindi na mababawi pa ang kanyang desisyon. Lubos ang kanyang pagtitiwala kay Morty. Iyan ay sapat na. Simula ngayon, kailangan mo siyang tawaging Panginoon. Tawagin mo na siya ngayon para masanay ka na. Pasensya na, hindi ko narinig. Hindi mo narinig dahil hindi pa ako nagsasalita. Sige. Magsalita ka na, kung iyan po ang gusto ninyo. Siyempre. Tingnan mo, bata pa ang dalagang ito. Maaari ko na siyang tawaging inangkin kong bata, kahit papaano. Sige, salamat sa iyo, Carmy. Pwede ka nang umalis. Para sa inyo po, dahil sa autoridad ng prinsesa, napilitan si Carmy na kilalanin si Morty bilang kanyang inangkin kong bata. Ngunit nanatili ang kanyang paghamak sa puso. Ngunit ito ay nag-udyok sa loob ni Morty. Mula sa ani sa taniman ng olibo, hanggang sa mga kwenta sa taniman ng ubas, at hanggang sa welga sa minahan sa hilaga, kailangan niyang kontrolin ang lahat, kahit ang pinakamaliit na detalye.
Kahit na wala siyang alam sa labas ng mundo, mabilis siyang natuto. Kailangan niyang manalo sa larong ito, ngunit ang landas ng ambisyon ay laging may mga hadlang. Pinapanood si Morty na lumilipad ng lumilipad paitaas. Lalong lumalaki ang pag-aalala ni Rocco. Ilang linggo na ang nakalipas. Panahon na para ipahayag ang kanilang pag-iisang dibdib. Gusto ni Morty na magpaliban pa gamit ang dahilan na masyado siyang abala. Diretso na pinarada ni Rocco ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Pinatay ang makina ng sasakyan. Sinabi niya kay Morty, nalaman ko mula sa iba ang nangyari kay Morty noong bata pa siya. Huwag kang mag-alala, hindi kita huhusgahan tulad ng iba. Basta't aalis din naman tayo rito, di ba? Iiwanan natin ang lahat. Saan? Sa San Vito Lo Capo. Sa bahay ng mga magulang ko. Walang nakakaalam ng nakaraan mo roon. Hindi ka na kailangang magtrabaho. Aalagaan kita. Paulit-ulit na sinasabi ang salitang pag-ibig, ngunit ginagamit ang kahinaan ng isa't isa bilang panakot. Si Morty ay palihim na ngumisi. Maalam na patuloy na umaalaw gamit ang lamang, habang sabay na naghahanap ng pagkakataong makatakas. At si Little Horse ay nakakainis din sa kanya. Ang mayamang dalagang ito na sanay sa luho. Ang isip ay puno ng mga romantikong bagay. Lagi kong inaasam na sana'y iwanan ng aking sinta ang lahat para samahan ako. Hindi niya alam ang hirap ng buhay sa ibaba, kaya naman hindi rin niya maiintindihan ang paghihirap ni Butler Morty. Ang ganitong kadalisayan na walang pakialam sa mundo, ang nagpapahintulot sa kanya na magmahal ng buong buo. Mahal ni Morty ang kanyang pagiging inosente at masaya, ngunit alam din niya na hinding-hindi siya nito mauunawaan. Madalas siyang magsambit ng kanyang mga hinaing. Kung mas matalino lang si Little Pony, baka naging kasabwat na niya ang sarili. Ang hirap mag-isa. Pero wala nang ibang pagpipilian si Morty. Masyadong madilim ang hinaharap. Maaaring magbago ang isip ng prinsesa at paalisin siya anumang oras. Kailangan niyang sulitin ang bawat segundo para makapwesto sa malaking mansyon na iyon. Tanging ang tulad ni Carmi, lamang ang nagiging kailangang-kailangan. Kaya nakakamit ang tunay na proteksyon. Sa larong ito, ang tanging magagamit na pyesa ay ang may kapansanan sa pag-iisip na si Aipo. Isang araw, habang inaayos ni Morty ang mga papeles sa mansyon, bigla na lang sumugod si Aipo na parang baliw. Nagmamadaling humingi ng tulong si Morty na takot, mabuti na lang at agad na dumating ang katulong. Hindi naman siya nasaktan. Nang marinig ito ng prinsesa, agad niyang inutusan ng mayordoma na maghanap ng isang magsasaka para maasikaso ang emergency ng prinsipe. Ngunit hindi nagtagal. Nakita ni Morty na galit na umalis ang magsasaka. Lubha siyang nagtataka. Matapos magpanggap ay palihim siyang pumasok sa nayon at hinanap ang bahay ng magsasaka. Tinatanong niya ito tungkol sa pribadong buhay ng prinsipe. Medyo nahihiyang sinabi ng magsasaka kay Morty. Ang prinsipe ay napakasimple pala, at wala siyang alam sa bagay na panglalaki at pangbabae. Ang balitang ito ay nagbigay liwanag kay Morty. Kung gayon, bakit nga ba hindi siya magpakasal sa prinsipe ng pamilyang Brandy? Kahit nagago siya, tunay pa rin namang dugong bughaw siya. Matapos niyang maunawaan ito, isang matapang na plano ang nabuo sa isipan ni Morty. Sa pag-uwi, hindi inaasahang nakasalubong ni Morty si Carmi. Pilit siyang ihatid nito pabalik sa mansyon. At bago magpaalam ay binati siya nito ng malalimang kahulugan, Happy Wedding. Nang dahil sa kalasinggan, nagkamali ng salita si Rocco kagabi. At nasabi niya kay Carmi ang sikretong pagpapakasal nilang dalawa. Agad na nandilim ang mukha ni Morty na parang bakal. Kinausap niya agad si Rocco, at sinermonan dahil sa pagsasabi niya sa iba ng tungkol sa kasal. Sino ang nagpahintulot sa'yo na gawin yon? Nagalit din si Rocco, at inakusahan si Morty na paulit-ulit siyang niloloko. Kailangan mong sabihin sa akin kung gusto mo ba talagang pakasalan ako o hindi. Tingnan mo ako sa mga mata at sabihin mo sa akin. Hinding-hindi kita pakakasalan. Matapos ang pag-uusap nila ni Rocco, opisyal nang nagsimula ang kanyang plano. Kinabukasan, habang binabasa ni Morty kay Aipo, sinadyang iangat niya ang kanyang palda. Inisip naman ni Aipo na pagpayag iyon. Hindi mapigilan ang sarili at sumugod. Nag-aalalang nagulat ang doktor sa prinsesa. Mas malala ang sitwasyon kaysa dati. Ang mas nakakabahala pa, ay nagsimulang tumanggi ng kumain ang prinsipe. Kahit pilitin pang buksan ang bibig gamit ang pang-ipit, ayaw pa rin niyang kumain. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ka rin balang araw. Nagngalit ang prinsesa. Maayos naman ang lahat nitong mga nakaraang buwan.
Bakit biglang nangyari ito? Kung sakaling kumalat ito, mawawalan ng puri ang angkan ng mga Brandy. Sa gitna ng kaguluhan at pagtatalo, si Morty ay nagsalita, kusa niyang sinagot ang lahat ng kasalanan, para hindi na maabala pa ang prinsesa, at nagpaalam siyang umalis sa mansyon, para mapakalma ang gulo. Kabalbalan. Tama na. Nakakasuklam ang usaping ito, ayoko nang marinig kahit isang salita pa. Ang prinsesa ay isang taong mas pinahahalagahan ang karangalan ng pamilya kaysa sa kanyang buhay. Nangyari ang ganitong kahihiyan. Paano ko pa kaya hahayaang makaalis si Morty? Gabi. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Aipo sa buong mansyon. Ang maliit na kabayo, na hindi makatulog dahil sa paghihirap, ay dahan-daang pumasok sa silid tulugan ni Morty. Hindi pa sila nakakapag-usap, nang biglang may mabilis na yabag na papalapit. Mabilis na gamulong si Little Pony at nagtago sa ilalim ng kama. Ang pumasok ay ang prinsesa. Bigla ang pagdalaw sa kalagitnaan ng gabi, dahil may mahalagang bagay siyang gustong ipakiusap kay Morty. Para bang nagmamakaawa at nang iimpluwensya ang prinsesa. Umaasa siyang sisuko si Morty sa kanyang panata bilang isang madre, at magpakasal sa kanyang bunso, si Aipo. Ito ay napagkasunduan ni Nakalmi at ng prinsesa, ang pinakamainam na solusyon. Ipinayo niyang pag-isipan muna ni Morty ngayong gabi, at sasagutin na lang bukas ng umaga. Sabay lakad palabas ng pinto. Prinsesa. Naririnig ko sa inyong tinig ang pagsisisi. Malaki ang utang na loob ko sa inyo at sa inyong angkan. Kung sa palagay ninyo ito ang tanging paraan at tama, hindi ko tatanggihan. Nagulat at natuwa ang prinsesa. Para maiwasan ng anumang di inaasahan, agad niyang inayos ang kasal sa loob ng ilang araw, sa hating gabi. Isasagawa ito ng pari sa isang pribadong simbahan. Pagkatapos nito, si Morty ay magiging isang lehitimong miyembro na ng pamilyang Brandy. Isang napakataas na karangalan ito. Ngunit may isang bagay na dapat tandaan. Huwag kang mabubuntis. Ayokong may mangyaring masamang bagay, na makakapagsira sa reputasyon ng pamilyang Brandyford. Naiintindihan mo ba? Nasasaktan ang puso ng kabayong nagtatago sa ilalim ng kama, dahil sa pagpayag ni Morty na may kasal sa isang ulol na prinsipe, pero inaasahan na ni Morty ang kanyang reaksyon. Isang sakripisyo nga ito. Pero lagi kitang kasama, isipin mo. Kung pakakasalan ko siya, hindi na ako kailangang umalis. Madaling napakilig ang inosenteng kabayong iyon sa mga salitang iyon. Nang makalabas siya ng silid, hindi na napigilan ni Morty ang kanyang tuwa. Sinabi niya sa anino sa dingding ang matagal na niyang gustong sabihin. Magandang prinsesa. Matagal na paghihintay, sa wakas ay nagbunga rin. Pero ito ay unang hakbang pa lamang. Nakuha na niya ang mga kailangan niya. Susunod naman, ang mga gusto niya. Si Carmi, bilang matalik na kaibigan ng prinsesa, ay kailangang mapanatili ang kanyang posisyon sa pamilya. Kailangan ni Morty ang suporta nito. Mas mabuting makipagkaibigan kaysa makipaglaban. Ngayon, kailangan niyang makuha ang pinakamahirap pakisamahan, si Carmi. Sa pagbukas ng pinto, may baril na nakatutok sa ulo niya. Pero hindi natakot si Morty. Sinigawan niya ang lalaki kung bakit nakikialam ito sa kanyang pribadong buhay. Pagkatapos, sinampal niya ito ng 2 beses. Akala ko pa naman magpapasalamat ka. Anong ginagawa mo rito sa bahay ng isang lalaki ng ganitong oras? Sa matatalinong tao, hindi na kailangan pang magsalita ng marami. Kinagabihan, ginamit ni Morty ang kanyang kabataan. Gawing kakampi si Carmi. Ang ugat ng ganitong matinding pagkilos, marahil ay nagmula sa kanyang sirang pagkabata. Ang karahasan ng kanyang ama ang nagbaluktot ng kanyang mga pagpapahalaga, at nagpabunga ng isang baluktot na loikan ng pag-iral. Ang katawan ay isang bagay na maaaring ipagpalit. Pagsisimula pa lang mag-umaga, nagsliling si Morty. Hindi pa nakakalayo nang makasalubong niya si Rocco na mukhang hindi nakatulog ng maayos. Ang nakita niya kagabi, ay halatang hindi pa rin niya makalimutan. Nagsinungaling siya na ipinatawag daw siya ng prinsesa, para mapagsakay si Morty sa sasakyan. Pumasok ang sasakyan sa isang liblib na daan. Agad namang napansin ni Morty na hindi iyon ang daan pabalik ng bayan. At hindi na rin nagpanggap pa si Rocco. Lumingon at galit na nagtanong, bakit siya pinagtaksilan ni Morty? O TH o Kapita? El Tiro Chesu or A? You say una putana. Fair la guerra. Sinakal siya ni Rocco sa sobrang galit.
at nagbanta na babalik na siya sa mansyon ngayon din. Hayaan nating isiwalat ang tunay na pagkatao ni Morty sa publiko. Ipakita natin sa prinsesa ang mabuting manugang na anak ng pamilya Brandy. Ano nga ba talaga siya? Sinubukan ni Morty na ayusin ang sitwasyon gamit ang kanyang mga karaniwang panlilinlang. Pero wala na siyang pag-asang makawala sa pagkakataong ito. Masyado nang huli. Dapat mo naisip yan bago mo pa ginawa. Pagkalipas ng mahabang panahon, nahirapan si Morty na makalabas ng sasakyan. Hindi na niya pinansin ang matinding hapdi ng sugat niya. Umakyat siya sa unahang upuan ng sasakyan. Dinampi niya ang daliri sa ilong ni Rocco. Pero hindi pa rin siya mapakali. Sinubukan niyang pakiramdaman ang pulso nito. Nang masigurong wala na ang banta, tumayo na rin siya sa wakas. At paungol-ungol na naglakad patungo sa mansyon. Nawala na ang huling balakid. Panahon na para anihan ang bunga ng tagumpay. Ang pagkamatay ni Rocco ay hindi nagdulot ng anumang kaguluhan sa mansyon. Akala ng lahat ay aksidente lang iyon. Nagpatuloy ang kasal ayon sa plano. Sabi ng mga katulong, ang bagay na iyon ay nakakuha ng napakagandang nobya na si Morty. Isang handog ng langit. Pero seryoso si Morty, siya si Prinsipe Ippolito. May pangalan siya. Hindi siya bagay. Hindi naman talaga niya ayaw ang prinsipe. May kaunting awa pa nga. Ipinapakita niya kay Ippolito ang pagsisisi niya kay Tang. Inaalagaan niya ito na parang kapatid. Siyempre, ang kabaitang ito ay magdudulot sa kanya ng higit na magandang reputasyon. Natatakot mapahiya ang prinsesa. Kaya naman 3:00 ng madaling araw ginanap ang kasal. Ang pari na nagkasal at ang mga katulong sa bahay lamang ang dumalo. At siya, bilang ina, ay hindi man lang nakadalo sa kasal ng kanyang anak. May sugat pa sa mukha si Morty. At nakasuot ng wedding gown ni Prinsesa Gaia noong ikasal siya. Mula sa pagiging isang madreng panauhin, hanggang sa maging katiwala ng hasyenda, at hanggang sa maging may-ari na ngayon ng hasyenda. Hakbang-hakbang na tinupad ang kanyang mga hangarin. Hindi siya sumunod sa tradisyonal na pag-uugali ng mga babaeng masunurin at mapagpakumbaba, kaya naman nakamit niya ang higit na kayamanan at kapangyarihan. Kinabukasan ng kasal, dumating ang mga magulang ni Rocco mula sa probinsya. Maghahanda na akong kunin ang mga gamit ng anak ko. Maamo at magalang na sinalubong sila ni Morty bilang isang babaeng may bahay. Nagbigay ang prinsesa ng tulong pinansyal sa dalawang matanda. Maayos niyang inaasikaso ang lahat ng bagay sa bahay. Maya-maya pa'y may mabuting balita mula sa malayo. Tapos na ang digmaan. Puno ng saya ang mansyon. Malapit nang makasama ng mga katulong ang kanilang mga asawa, anak, at ama. Lalo pang naghumayaw si Little Horse. Sa wakas, makakabalik na siya sa kanyang laging pinapangarap na Katanya. Ngunit ang prinsesa ay hindi nalugod. Hindi niya pinapayagan ang kanyang mga anak na makihalubilo sa mga karaniwang tao, upang ipagdiwang ang katapusan ng digmaan. Dahil ang kanyang panganay na anak ay namatay sa digmaan. Para sa kanya, ibig sabihin nito'y hindi kailanman magtatapos ang digmaan. Malamig niyang inihayag na hindi na siya babalik pa sa Katanya. Magpapatuloy silang manatili rito, at magbabantay sa lupang ito. Kahit na siya'y patay na, at kailangang magpatuloy tayong lahat sa pagbabantay sa mansyong ito, at alagaan ang mga kaluluwang pumanaw na, tulad niya. Nagprotesta si Little Horse, at siya'y sinungitan ng prinsesa, isang walang silbing bukol. Malungkot na umalis si Little Horse, ngunit si Modi naman sa gilid ay nagngangalit. Sawang-sawa na siya sa pagkukunwari, sawang-sawa na siya sa pagpapautos. Dugo ng karaniwang tao ang dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil ayaw tanggapin ng biyenan niya ang katotohanan na natapos na ang digmaan, at ayaw maranasan ang saya ng kapayapaan, edi siya na ang manganganib. Bilang may bahay, bibigyan ko ng pahinga ang mga katulong. Pumayag akong magkaroon sila ng salo-salo sa labas ng mansyon. Nang mahimbing nang natutulog ang prinsesa sa hating gabi, lihim na umalis si Morty dala ang kanyang kabayo. Dumating sila sa salo-salo ng mga katulong. Nagsayawan at umawit sila sa paligid ng nagliliyab na apoy. Masayang ipinagdiwang ang mahirap makamit na kapayapaan. Naniniwala si Morty sa kanyang puso. Hindi siya alila, ni Panginoon ng sinuman. Siya lang siya. At mamumuhay siya ayon sa gusto niya. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang na ito, isang kakilakilabot na salot ang nagsimulang kumalat sa buong bansa. Dinala ito ng mga sundalong nasa harapan, ang Spanish flu. Napakataas ng pagkahawa ng nakamamatay na virus na ito. Iminumungkahi ng doktor na huwag nang lumabas ang lahat.
Iwasan ang mga hindi kinakailangang pakikipag-ugnayan. Linisin ang lahat ng gamit gamit ang disinfectant. Magmadalas na maghugas ng kamay at magsuot ng face mask. Ang pinakamahalaga ay masusing pagmamanman sa kalusugan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi na marami. Ang unang namatay dahil sa trangkaso ay lumitaw na. Nagsimulang kumalat ang takot sa mansyon. Matapos maghanda ni Carmi ng pang-isang taong supply para kay Morty, ay nagpas siyang umuwi rin siya at magtago sandali. Doon lang nalaman ni Morty na may pamilya pala si Carmi. Ang sandaling pag-iibigan ay panandalian lamang. Parang anino ng araw sa tubig. Maganda, ngunit hindi pang matagalan. Ang pag-ibig at pamilya ay pampalasa lamang sa buhay ni Morty. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang mailigtas ang buong angkan sa salot. Kahit na malubha ang sitwasyon, si Morty ay nananatiling kalmado at mahinahon. Maayos niyang pinamamahalaan ang buong mansyon. Sa pagsubok na ito ng buhay at kamatayan, siya ay lalong naging determinado at matatag. Sunod-sunod na nagkasakit ang mga katulong. Pati ang matagal nang nagsisilbing mayordoma ay hindi nakaligtas. Ang kakaiba lang, si Morty ay tumataba. Hindi napigilan ng prinsesa na pagtawanan siya at sabihing dapat ay kumain siya ng kaunti, sapagkat kapag nawala na ang iyong kagandahan, mahahayag ang iyong pagiging magsasaka. Ano kaya ang alam ng prinsesa? Buntis pala si Morty. Hindi si Aipo ang ama ng bata, kundi ang magsasaka, si Carmi. Maisip mo ba na may anak dito? Oo, isang bata. Natatakbo-takbo sa loob ng bahay. Napapasok at lalabas sa mga silid na ito. Iniisip ni Morty ang magiging bagong buhay nila, ngunit lagi pa ring natatakot sa utos ng prinsesa na bawal mabuntis. Ang pagbabago ng kapalaran ay dumating sa isang gabing may malakas na ulan. Tinamaan ng kidlat ang bintana ng aviary. Sumubsob ang prinsesa sa loob ng hardin. Agad na nabali ang ilang tadyang niya. Napakabilis ng reaksyon ni Morty. Agad niyang pinaalis ang lahat ng mga katulong. At nag-isang nag-alaga sa kanya. At ang mapagmataas na prinsesa, ayaw ipakita ang kanyang kahinaan kahit kanino, maliban kay Morty. Sa maingat na pag-aalaga ni Morty, ang malungkot na mansyon, ay nagkaroon ng kaunting init ng tahanan. Ngunit nang lumipas ang panahon, ang pagkukunwari ni Morty ay hindi na maitago, itaas ang damit. Hindi ako makapaniwala, bigla na lang, nawawala na ang huling bakas ng pagmamahalan nila. Nagalit ang prinsesa. Akala niya ang anak niya ay kay Ibo. Bago pa man ang kasal ay nagbabala na siya. Ayaw niya ng batang may kapansanan. Ang sumpa ng pamilyang Brandy ay dapat niyang wakasan. Inilabas na ng prinsesa ang huling utos. Si Morty ay tuluyan ng tatanggalin. Mawawalan ng karapatan sa mana. O kaya'y agad na humanap ng doktor. At magsagawa ng operasyon sa kanyang silid. Gusto niyang masaksihan ang pagkawala ng buhay na iyon. Ang malupit na pagbabantang ito ay parang apoy. Muli na namang nag-alab sa puso ni Morty ang paglaban. Ang umbok na tiyan ay hindi lamang isang bagong buhay, kundi pati na rin ang kanyang pag-asam bilang ina. Ang pagpapatuloy ng kanyang dugo, at higit sa lahat, hindi niya hahayaang diktahan ng sino man ang kanyang kapalaran. Sinimulan ni Morty na basahin ang iba't ibang medical handbook. Sa isang sinaunang aklat, may nabasa siyang isang uri ng berry, na ang labis na pag-inom ay maaaring magdulot ng paulit-ulit na pagkamatay. Sikreto ang kanyang mga kilos. Walang butas. Ang salot ang naging pinakamagandang pantakip. Dahilan niya, may trangkaso ang prinsesa. Kaya ipinagbawal niya ang pagdalaw ng sinuman. Pati ang apo niyang si Little Horse ay napigilan niya sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Nakulong ni Morty ang prinsesa. Ngunit ito rin ang nag-iisang kaliwan ng prinsesa. Sa napakalaking mansyon na ito, ang magbiyanang nagsama dahil sa isang katawa-tawang kasal. Ang naging tanging nagkakaintindihan, nakaupo ang prinsesa Cecilia, at patuloy na inaalala ang kanyang nakaraan. Inilalarawan niya si Reynara sa kanyang alaala. Gaano ba sila kahawig ng kanyang anak? Nang mga bata pa sila pareho silang mahilig mangakit at manghuhumaling. Parang isang magandang espada na may dalawang talem. Mahina ngunit nakamamatay. Sayang nga lang at babae si Reynara. Kung lalaki siya, ang ganitong ugali ay isang alindog. Lahat ng paninisi ay magiging papuri. Pag-uusapan si Reynara. Ang dalawa ay kapwa napapabalik sa nakaraan. Ngunit ang sandaling pagmamahal na ito ay hindi kayang pahinain ang determinasyon ni Morty. Dapat ituloy ang kanyang plano. Plano niyang patayin ang prinsesa sa pamamagitan ng unti-unting paglalason. Ngunit hindi niya alam na handa na ang prinsesa.
Pinagpaliban ni Morty ang pagtawag ng doktor. Matagal na niyang nahalata ng prinsesa. Sa totoo lang, may tinatago siyang sikreto. Malinaw na nakasaad sa kanyang huling habilin kung sino ang mag-aaruga sa magiging anak. Wala siyang makukuha. Idodonasyon niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa mga kawang gawa. Samantalang si Morty ay isang walang-wala, isang pulubi. Hindi inakala ni Morty na may tinatago pa pala ang prinsesa. Muli siyang dinamba ng kahihiyan sa pagkamanipula. Pahingi pa po ako ng tubig. Sige. Aba, may gana ka pang tumawa, manahimik ka nga, manahimik ka. Nagsimulang mabaliw sa paghahanap si Morty. Binuksan niya ang bawat sulok ng mansyon, at determinado siyang mahanap ang testamento at sunugin ito. Ngunit wala siyang mahanap. Kinamumuhian niya ang prinsesa dahil sa pagpapahirap sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang humanga sa sobrang talas ng isip nito. Batay sa dami ng lason na nakapaloob sa tsaang iniinom ng prinsesa, ang huling tasang ito ang magiging katapusan niya. Nawalan na ng kinang ang kanyang gintong buhok, parang isang nalalayang rosas. Mabilis na naglalaho ang kanyang buhay. Pinanood ni Morty kung paano niya ininom ang lason, at pagkatapos ay bumagsak sa tabi ng kama, at natapos na ang kanyang buhay. Ngunit ang testamento ay nawawala. Kinakabahan pa rin si Morty. Hindi niya pinansin ang trangkaso at ang pagtutol ng marami, at nagpumilit na sa simbahan ipaglilibing, dahil lang sa kanyang pagmamadaling mahanap ang isang tao. Ibinigay sa akin ng prinsesa ang testamento. Pinagkakatiwalaan niya ako, ang kawawang babae. Hindi inakala ng prinsesa. Ang dating pinaka-pinagkakatiwalaang katulong niya ay sumama na kay Morty. Sa maingat na pagpaplano ni Calmy, ang paglipat ng mana ay naging perpekto. Akala ng lahat ay walang iniwang habilin ang prinsesa. Si Aipo, bilang ang unang tagapagmana, ay naging karapat-dapat. Ngunit siya ay isang marioneta lamang. Si Morty, ang asawa, ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ang babaeng ito na bihasa sa politika, nagkalat ng pera para pakalmeyan ang mga tao, at ginaya ang ginawa ni Rhaenyra. Binigyan niya si Littlefoot ng lifelong annuity. Nang maayos na ang lahat, bumalik si Morty sa kanyang silid at binuksan ang takip ng pugon. Hindi na niya napigilan ang sarili at itinapon ang testamento sa nag-aalab na apoy. Sumasayaw ang apoy. Sa isang iglap, naging abo na ang banta. Inangkin ng malaking sunog noong pagkabata ko ang lahat, ngunit ang mga apoy ngayon ang nagbigay sa akin ng daan tungo sa kaligtasan. Dinaanan ko ang hagdan ng gawa sa pakana at panlilinlang. At sa wakas, nakaupo na ako sa trono ng pamilyang Brandyfort. Naging bagong pinuno na ako, at ligtas ding isinilang ang aking anak. Ang pagdating ng bagong buhay ay nagpawi sa mahabang panahon ng kadiliman sa mansyon. Naliligo si Morty sa kagalakan ng pagiging ina. Di nagtagal, dala na niya ang bagong prinsipe at ang maliit na kabayo ng angkan. Nagpaalam na siya sa mga katulong at sa bukirin, patungo sa kanyang pinapangarap na Katanya. Ang daan ng kanyang tinahak, parang nakikita na naman niya ang mga buhay na naglaho sa kanyang buhay. Ganun pa rin kalakas ang pagyanig ng sasakyan. Pero ang dating dalagang nahihilo sa sasakyan, ay naging isang kalmadong ulo ng tahanan na. Mas masaya ang Calrania kumpara sa probinsya. Huminto ang sasakyan sa harap ng marangya at malaking palasyo ng pamilyang Brandy. Masayang sumalubong ang mga maharlika. Si Morty ay panatag na nakangiti, pero lahat ay nakikipag-usap at nagtatawanan sa paligid ni na Little Horse at ng bata. Si Morty lang ang parang isang multo na naiwan. Hanggang sa umakyat na ang mga tao sa hagdan. Unti-unting lumayo ang tawanan. Si Morty ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Namana niya ang pagiging prinsesa. Ngunit hindi niya namana ang paggalang ng iba sa isang prinsesa. Si Morty ay tumalikod at umalis mag-isa. Dahil hindi pa siya nakakaranas ng buhay sa malaking lungsod, naguluhan siya. Parang isang nagulat na USA na tumakbo sa mga eskinita. Nakapagsadya siyang nakapasok sa isang simbahan. Ang pagiging seryoso at ang kagandahan nito ay nag-iisa. Nagparamdam sa kanya ng pagka-suffocate, at tumakas siya mula sa simbahan. Hinubad niya ang kanyang mag-agarang damit, at tumakbo papunta sa may labahan. Parang may tumatawag sa kanya. Si Morty ay dahan-daang lumapit. Pigilin ang hininga. Ang biglang sumulpot sa harapan, ay isang walang hanggang asul. Ang kanyang pinapangarap na karagatan at mga bituin. Kalmado, malalim, at naglalaman ng lahat ng bagay. Si Morty ay nakatitig ng may pagkamangha. Ang ambisyon na nakabaon sa kanyang puso ay muling nagising. Hindi malamang na maisip ng mga mataas na uri. Isang bagyo ang nagbabadya.
Ang pelikulang Italyano na Ang Sining ng Kaligayahan, paglabas pa lang, ay agad na nagdulot ng mainit na pagtatalo ukol sa feminismo. Ang paggagawad ng karakter kay Morty, isang karakter na labis-labis, ay lubos na nagbago sa tradisyonal na imahe ng isang babae. May mga nagsasabing masyadong matinding ang kwento, ngunit ang pagiging baliw ni Morty ay isang malakas na pagtutol sa lipunan noon. Sa panahong ang mga babae ay maaari lamang maging alila o tagasunod, pinili niyang maging Panginoon ng kanyang kapalaran. Ang linyang, "Hindi ako magiging alila," ay nagpapakita ng kanyang ambisyon na ayaw niyang mapigilan ni Newman. Lumaki siya sa isang maralitang lugar, ngunit lagi siyang tumitingin sa mga bituin. Matagal na niyang isinapuso ang kanyang paghahangad ng kalayaan. Nang tumanda siya, ginamit niya lamang ang pinakamatinding paraan, bawiin ang kontrol sa iyong kapalaran, sapagkat ang tunay na paggising ay hindi kailanman pagsuko, kundi tulad ni Morty, na may taglay na matinding tapang, na nagbubukas ng sarili niyang daan sa gitna ng mga tinik. Ang kabaliwan ni Morty ay nakakatakot at nakakaakit, dahil siya ang representasyon ng maraming tao, na may tagong pagnanasa sa puso ngunit hindi magawang ipakita. Habang pinag-aaralan natin ang kwentong ito na pinagtagpo ng pagnanasa at karahasan, nasa harapan din natin ang bahagi ng ating pagkatao na hindi sumusuko. Sa bawat pag-unawa kay Morty, muling natin nakikilala ang kalooban ng kapangyarihan sa ating pagkatao. Kahit gaano pa kasino pang paliwanag, hindi ito mapapantayan ng orihinal na pelikula. Ang magagandang pelikula ay nararapat na maranasan mismo. Muli tayong magkikita sa susunod.